Hello mga ka-DIY! Nandito na naman po ang inyong DIY Daddies upang maghatid sa inyo ng mga bagong teknik at kaalaman sa ating mga dini-DIY na mga project. Ayan, maraming salamat talaga mga ka-DIY sa palagi niyong pagsubaybay. For today's vlog mga ka-DIY, ang gagawin po natin dito ay mag-plastering po tayo mga ka-DIY. Ito kung mapapansin nyo, itong dini-DIY natin na rodila ay magagamit na po talaga natin ito mga ka-DIY. Matagal-tagal na po itong nakatambay lang sa bahay mga ka-DIY, itong dini-DIY nating rodila na to. Kasi yung gagawin ko sana sa bahay ay hindi ko pa nagawa. Kaya first time po itong gamitin mga ka-DIY dito sa bahay ng aking tito. Ayan, meron na tayong halo mga ka-DIY para gagawa natin ng kanto itong wall na ito. At kung mapapansin nyo mga ka-DIY, naglagay po ako dito ng tubular. Ayan, para magiging madali po ang ating pagkanto. Malaking bagay talaga yan mga ka-DIY na meron tayong mga matutuwid na bagay, yung kagaya ng tubular or kahoy man dyan na matuwid para mapadali po ang ating pagkanto. Ayan. At kung mapapansin nyo din, binabasa ko muna ng tubig ito mga ka-DIY bago ko po nilagyan ng halo. At ganito ako mga ka-DIY maglaro ng halo. Ayan. Nilalaro talaga yan mga ka-DIY kasi kapag hindi nahalo ng mabuti, kailangan mong haluin ulit. At nag-i-enjoy talaga ako nitong ginagawa ko mga ka-DIY. Kapag masanay na po kayong mag-plaster ay hindi na kayo hindi na kayo makapagbato ng halo na hindi nyo nilalaro. Ganyan talaga. Parang na-addict ka na po, na-addict ka na sa nilalaro mong halo. Ayan. So ito na mga ka-DIY, kung makikita nyo, o diba, madali lang pong mapunuin kapag meron tayong tubular. Pero hindi pa po yan final mga ka-DIY kasi hindi po pwedeng isagad natin agad-agad kasi makapal po ito mga ka-DIY. At habang ginagawa namin ni Sunny Boy ang mga kantuhan sa wall mga ka-DIY, ito naman pong si Charico, siya po ang naka-assign dito mga ka-DIY na magpintura sa ating rope framing. Napakasipag pong batang ito mga ka-DIY kasi pagkatapos niyang maghalo ay inutusan ko na po siyang magpintura na po siya kasi yung mga ginagawa namin ni Sunny Boy mga ka-DIY ay kantuhan lang din naman. Kunti lang ang halo na kailangan namin. So para meron siyang ginagawa, hindi siya mabakante, ay pinagpapintura ko na po siya dito sa ating rope framing. Kasi pagka matapos niya na po itong pinturahan at matuyo na po mga ka-DIY ay maglalagay na po tayo ng fascia board. Ni-request ko talagang lagyan ng fascia board or sanipa mga ka-DIY para maganda naman tingnan ang ating roping dito. At para magiging uniform ang kanyang design sa ating extension. Kasi ang buong bahay po ay meron talagang sanipa yan. At napakatibay ang sanipa nito mga ka-DIY kasi mahogani po na tabla ang gamit natin dito. Pinipinturahan lang po natin ng puti. Ayaw po ng tito ko ng hardiplex kasi mas gusto niya yung mas tumagal, matibay. Kaya sinasuggest ko na tabla na mahogani at pipinturahan lang natin ng puti. Ayan mga ka-DIY, kinabukasan nagbabalik kami dito at ito namang si Charico ay pinaakyat ko na dito sa taas. Para iakyat namin yung mga sanipa at i-install na po namin mga ka-DIY. Ito po palang tabla na mahogani mga ka-DIY, ang ginagawa nating sanipa. Ang sukat po nito mga ka-DIY ay 3/4 inches ang kapal at 8 inches ang lapad by 8 feet ang haba. Dalawa po yan mga ka-DIY at isang 3/4 inches by 8 inches by 6 feet. So tatlong tabla po ang nabili ko dito mga ka-DIY. At inabot ko na kay Charico yung mga kailangan namin gamitin sa taas mga ka-DIY para wala na po kaming babaan dalawa. Para tuloy-tuloy po ang gagawin namin sa taas sa pag-install ng fascia board or sanipa. Kasi si Toto Sunny Boy po mga ka-DIY ay meron din po siyang ginagawa sa ilalim. Dito sa taas kailangan ko talaga ng partner kaya dito muna si Charico mag-assist sa akin. Kahit na meron tayong F-clamp dito pero kailangan talaga natin dito ng tagahawak kasi delikado po baka malaglag po tayo mga ka-DIY. So safety first po tayo.
Yan, dinala ko na po dito yung mga kailangan natin gamitin mga ka-DIY. Ito po yung F-clamp natin. Na laking tulong talaga itong F-clamp na ito mga ka-DIY. Marami na pong project ang natapos nito. Ayan, sa pag-install po ng sanipa mga ka-DIY, ginagamitan lang po namin ito ng thick screw. Para i-thick screw lang po natin ito sa tubular na 2x2. Matibay naman po itong thick screw mga ka-DIY compare sa metal screw. Kasi malaki po ito mga ka-DIY. At malaki din ang kaniyang ulo nito mga ka-DIY. Pero huwag kayong mag-alala kasi matatakpan naman po yan sa gagamitin nating end flashing. Kinakansya ko lang po ito mga ka-DIY na ang ulo ng thick screw ay hindi po sagabal sa pag-install ng ating end flashing. Ayan mga ka-DIY. So kapag mag-i-install talaga tayo ay iniisip na natin yung mga kailangan gawin para sa susunod na installation. Kasi hindi lang nagtatapos sa isang installation kagaya nito. Mag-install tayo ng fascia board. Pagkatapos, mag-install na naman tayo ng end flashing. Ayan. At ito din mga ka-DIY, oh. Ito rin ang isa sa rason na kailangan ko talaga ng F-clamp. Kasi kailangan po nating ipitin ang ating fascia board bago po natin ito i-thick screw. Kasi kapag walang F-clamp yan mga ka-DIY ay aangat po yan ang ating tabla. Pinapaangat po kasi siya ng thick screw. Lalo na kapag hindi agad-agad bumaon ang thick screw sa ating tubular na 2x2. Pero kapag iniipit natin ay wala talagang takas ang ating fascia board. Hindi po ito makaangat at mapadali natin ang ating trabaho. Kaya napakalaking tulong po ang F-clamp na ito mga ka-DIY sa aking mga dini-DIY na project. Kagaya nito. Itong last na fascia board ang mahirap i-install mga ka-DIY. Itong nakaharap sa daan. Kasi hindi natin ito magagamitan ng hagdan kasi maiksi lang po ang hagdan namin. Kaya dito natin masusubok ang ating galing sa balansi. Ayan, para tayong mga ibon dito na nakapatong. At itong si Charico ay nag-alala talaga ako sa kanya kaya sabi ko magposisyon ka ng maayos dyan. Masakit po kasi ang sugat sa kanyang tuhod. At ako naman dito ay sinisigurado ko talaga na hindi ako ma-outbalance kaya ganito po ang aking posisyon. At nang mailapat na namin ng maayos ang fascia board na ito ay inipit ko na po ito ng F-clamp para po makapaglagay na po tayo ng thick screw. Pero bago pa man ako maglagay ng thick screw mga ka-DIY ay i-double check ko po muna dito sa dulo kung tama ba ang alignment nito. At nang okay na mga ka-DIY ay pinalagyan ko na rin ni Charico ng F-clamp doon sa kanya banda. At tinulungan ko na rin siya mga ka-DIY kasi mahirap po maghigpit ng F-clamp habang nakahawak po siya sa ating fascia board. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
Habang patapos na po kami dito mga ka-DIY, si Sunny Boy naman po ay papatapos na din po sa kanyang ginagawa. At pinababa ko na po si Charico mga ka-DIY kasi sobrang init po dito. Itong maliit na lang po ang aking i-install mga ka-DIY. So kayang-kaya na ni DIY Daddies to mga ka-DIY. At isa pa, magaan na po itong mga tabla natin ito. Ayan. Maliit lang po ito mga ka-DIY. Dito po kasi ito sa side na to. Meron kasing maliit dito. Lagyan din natin ito mga ka-DIY. Pangit naman pag wala dito. Dito po kasi sa side na ito mga ka-DIY, meron po itong katabing bahay. So itong side na to ay kailangan nating kuotin. Ay magaling tayong manguot mga ka-DIY. Kaya kayang-kaya natin to. Kukuotin natin. Gagamitan po natin ito mga ka-DIY sa Galawang DIY. What's the style? Kuot-kuot style. Mabuti na lang mga ka-DIY at ang cordless drill natin na si Inko ay maiksi. At kasyang-kasya sa kanya ang space na natira dito sa ating kukuotin mga ka-DIY. Ayan. Kaya nakita ko na po ito mga ka-DIY. Kaya nating kukuotin ito. Kaya kuot-kuot lang mga ka-DIY. Kuot-kuot. Kay gikuot-kuot. Gikuot-kuot. Sa nubong kamot. Medyo mahirap talaga itong side na ito dito mga ka-DIY. Kasi po limited lang po ang space na natira dito. Kaya pagpasensyahan nyo na po na ang likod na lang po ni DIY ang palagi nyong makikita dito mga ka-DIY. Kunting tiis na lang at matatapos na ako mga ka-DIY. Ayan na, ito na po ang accomplishment natin for today's video mga ka-DIY. Ito po ang natatapos natin sa buong araw. Maraming salamat po talaga sa inyong patuloy na pagsubaybay mga ka-DIY. Solid and Liquid Team, maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pag-support kay DIY Daddies Mix. At sa mga silent viewers ko dyan, maraming salamat po talaga. Kita-kita po tayo sa susunod ko pa pong mga vlog or mga videos mga ka-DIY. Paalam po muna sa ngayon. Bye-bye!